Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Pa-Beauty Effect. So, itong panahon natin, ang daming mga babae na gusto nila maganda sila parate. Hindi nang sa makeup, makita nyo sa gusto nila i-retoke nila mga mukha nila, katawan nila, lahat. Pero isipin mo, focus ka sobra sa katawan mo, nakalimutan mo gawin ang kalooban ng Diyos. Parang sa Pharisees na rebuke ni Jesus Christ. Sabi daw niya, ang ganda nyo sa labas ng katawan nyo, ang linis-linis, mukha kayong righteous, holy, pleasing to the Lord. Pero sabi daw niya, pero hypocrites kayo. Bakit? Kasi nakalimutan nila linisin ang puso nila. Ang daming dumi ng kasalanan nila, mga galit sa puso, gusto nilang madaming pera, respect, lahat ng klaseng masamang ugali. Hindi nila nalinis ang puso nila. Nalinis nilang katawan nila para pakita nila sa mga tao, oh, ang ganda ko, respect, ganun. Alam mo, etong ganun problema sa mga babae. Ako mismo babae ako, okay? So, alam ko ang feeling ng kailangan natin pakita sa mga tao maganda tayo para mahalin nila tayo. Kasi parang parating kulang ang pagmamahal ng mga tao sa atin. Andyan sila, sasabihin nila, mahal kita, even if kung meron kang boyfriend, asawa, mga magulang mo, kapatid mo, kaibigan, pamilya mo, sasabihin nila, mahal ka nila. Pero sa puso mo talaga, deep inside your heart, parang kulang. Kulang yung pagmamahal nila. Bakit? Kasi isa lang ang taong pwedeng ibigay sa iyo ang pagmamahal ng talagang yung kailangan mo. At sino yon? Si Jesus Christ lamang. Siya namatay sa krus para sa iyo. Hindi lang para sa kasalanan mo, pero para bumalik loob ka sa Kanya. Mahalin mo siya ulit. Gawin mo ang kalooban ng tatay niya para makapasok ka sa langit. Para kasama mo siya forever sa langit, sa eternity. Yun ang gusto niya kasi sobrang mahal ka niya. Huwag mong kalimutan yun. Ang daming mga babae gusto nilang pakita sa mga tao, maganda sila kasi 3 things. Gusto nila mahalin sila, accept sila na maganda sila, at respect. Pero ang daming mga tao na yon, matigas ang puso nila. 'Di ba sabi sa Bible, in the last days, before rapture ang mga believers ng obedient servants of God, ang daming mga tao maging matigas ang puso. Ibig sabihin, hindi nila kaya mahalin ka. Katulad ni Jesus Christ or mga believers na meron silang puso, the same heart of Jesus Christ. Kasi parati nilang nagawa ang kalooban ng Diyos, mahal nila si Jesus Christ.
Yung ang dami mga matigas ang puso. Tapos, ito mga babae, ako din, nagawa ako din to. That's why, nag-share ako ng testimony para ma-inspire kayo mag-repent. Nahabol ako sa mga tao, mahalin ako. Sana mahalin ako. Katulad ng mga kaibigan ko, pamilya ko, magulang ko, lahat. Pero anong nangyari sa huli sa akin na-realize ko, all that while, nasaktan nila ang puso ko kasi nabigay ko ang puso ko sa kanila, buong buo, mahal ko sila buong puso ko. Katulad ko na nagawa ko kay Jesus Christ. Pero, nasaktan nilang puso ko. Paano? Kasi hindi, ganon, na take for granted nila ang pagmamahal ko. So, sabi daw ni Jesus Christ sa akin, naturuan niya ako, bakit ibibigay mo lahat ang pagmamahal mo sa mga taong hindi nila, they'll take for granted. Sa Bible, sabi daw Jesus Christ, wag mo ibigay ang mga pearls mo sa mga baboy. Kasi, ma-hurt ka nila. And yun nangyari sa akin. And nag-share ako ng testimony ko para magising ang isip at puso nyo. That hindi mo kailangan mahabol mga tao ng mahalin ka. Kasi there's only one na mahal ka niya at namatay siya para sa'yo. At si Jesus Christ lamang yon. Sana pipiliin mo siya at mahalin mo din siya. And yung gusto nang niya, magsisi ka sa mga kasalanan mo. Gawin mo ang kalooban ng Ama niya. Hindi mo kailangan pakita sa kanya maganda ka. Kasi alam niya maganda ka na. Noon pa, wala pang makeup. Kasi, 'di ba? Sinong nagawa ang katawan mo? Ang Diyos. He is the Son of God. Alam niya sino ka. That's why mahal ka niya eh. Sana etong video, sana ma-inspire ka bumalik loob kay Jesus Christ. Huminging patawad at magsisi sa lahat ng kasalanan mo para makapasok ka sa langit, para kasama mo siya forever. Siya lang ang mahal niya, ikaw sobra. The question is, mahal mo ba siya talaga? Siya ba talaga ang Panginoon mo? So this is the end of this message. May Jesus Christ bless you.